Tanong, bakit maraming mga pastor o mga mangangaral ang nagagalit sa amin? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Yung naituro kasi sa kanila ng kanilang mga pastor, sasampalataya ka lang, ligtas ka na. Yan kasi yung naituro sa kanila eh. Kaya yan rin ang tinuturo nila. Para yung mga yung mga taong mabilis mapaniwala, kung ano yung sinabi sa kanila, yun din yung kanilang sasabihin. Hindi na sila nagsuri. Diretsyong nagpastor na lang. Mga kapatid, mga kababayan, kaya maraming nagagalit sa amin, kaming mga nagtuturo ng mabubuting gawa sa kaligtasan, kasi nga, ayaw nila ng mabuting gawa. Kaya, madalas nilang sinasabi, faith lang, ligtas na. Hindi mo na kailangan gumawa. Dahil si Kristo na gumawa. Yan ang kanilang sinasabi eh. Tanong, sa Biblia ba lahat ng gawa hindi kalooban ng Diyos? Merong gawang hindi kalooban ng Diyos at merong gawa na kalooban ng Diyos. At yung gawa na hindi na kalooban ng Diyos sa ating panahon, yung gawang sarili. Yung gawang ayon sa sarili. Titus 3 ng 5. Na hindi sa mga gawa na ginagawa nating sarili. Yan. Hindi ka maliligtas nun. Gawang sarili yun eh. Roma 10:3. Sa pagsusumakit na dahil sa hindi nila pagkakaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Yan. Sariling kanila. Itatayo nila. Hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Ang itatayo nila, yung sariling kanila. Yung gawang sarili. Hindi ka kayang iligtas nun. Pero merong gawa, gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Mabubuting gawa, gawang ayon sa kalooban ng Diyos, gawang may pananampalataya. Kaya itong mga pastor na to, mag-iingat kayo dyan. Ililigaw ang inyong mga kaluluwa niyan. Basa tayo. Yung mabuting gawa ba nakakapagligtas, letra por letra? Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, Roma 2:7. Sa paghahanap ng kaluwalhatian at sa hindi at pagpuri at di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Letra por letra nababasa. May kaligtasan pala sa mabuting gawa eh. Sabi ng mga pastor, faith alone lang. John 5 ng 29. At magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabubuti. Saan sila pupunta? Ay sa pagkabuhay na muli sa buhay. At ang mga nagsisigawa ng masama ay sa pagkabuhay na muli sa paghatol. Yung gumagawa pala ng mabuti, lalabas yan para sa buhay eh. Buhay na walang hanggan yan, kapatid. Ligtas. Huwag niyo sasabihin na ang mabuting gawa, i-smallin nyo na hindi na kailangan ng mabuting gawa. Sabi ni Santiago, patay ang pananampalatayang walang gawa. Kaya itong mga pastor na itong nagtuturo ng walang gawa, mga baog to eh. Baog ang kaligtasan nito eh. Inaalis nila gawa eh. Mga kapatid eh. Merong kautusan ng Diyos na dapat sundin ng tao at yung utos na yan, kasama sa kaligtasan niyan, kapatid. Gagawa ka ayon sa inyong pananampalataya. John 12:50, basahin natin. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay walang hanggang buhay. Ang mga sinasalita ko ay ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, gayong ko sinasalita. Sabi ng Panginoong Jesucristo, nalalaman ko na ang kanyang utos ay walang hanggang buhay. Yung utos pala ng Ama, nalalaman ng ating Panginoong Jesucristo, walang hanggang buhay yun eh. Kaya merong utos dapat sundin ng tao. Ano yung utos? Unang Juan 3 ng 18-19. Huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. At dahil dito ngay nalalaman natin na tayo'y nasa katotohanan. Yung pala utos eh. Huwag tayong iibig ng salita lang eh. Kailangan gagawa ka. At sa pamamagitan ng gawa, nalalaman na ikaw ay nasa katotohanan. Ang lilinaw niyan eh. Inalis ng mga pastor. Alam niyo mga kapatid, alam niyo gawin niyo,
Ah, para matuto yung mga pastor nyo sa mabubuting gawa, huwag nyong bigyan. Para magturo siya ng mabuting gawa. Pagdamutan nyo. Huwag kayong magalit sa akin mga kapatid. Pagdamutan nyo, magtuturo yan ng mabuting gawa. Tapos tanungin nyo, Pastor, kala ko ba hindi na kailangan ng mabuting gawa? Bakit nagtuturo ka na ng mabuting gawa? Wala namang mabuting gawa sa kaligtasan, sabi mo, di ba? Huwag na tayong gumawa. Pagdamutan nyo mga pastor nyo.